Maying gabi sa tanan, sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, karong gabi una atong tun-an ang mahitungod sa pag-ampo. Atong pakatandaan ang atong Ginoo sa Kristo nagatudlo sa iyang mga disciples kung paano mag-ampo sila. Sa Matthew chapter 6 verses 5 to 6, dinhi itudlo sa atong Ginoong sa Kristo kung unsa ba ang pag-ampo nga gusto sa atong Ginoong Dios sa iyang amahan. Matod pa dinhi sa verse 5 ng Matthew chapter 6, og kung mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. So kini ay utos o sugo sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon o sa iyang mga disciples. Nahapasa ko kining Matthew chapter 6 sa Sermon of the Mount sa atong Ginoong Kristo. Kung mag-ampo daw ang usa ka Kristohanon iyang sumusunod, dili daw awaton ang pag-ampo sa mga tigpakaron ingnon. Kinsa ba kining mga tigpakaron ingnon? Mao na sila ang mga plastic nga tao. Murag tinuod pero dili gid tinuod. Plastic nga mga tao. Padayon nga nagsulti ang atong Ginoong Kristo, gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. So sila daw ay nagpakita, ang ilang motibo sa ilang pag-ampo ay makita sa mga tao nga sila ay Diyos nun o reliyoso. Anaa sa kanila ang uban sa sinagoga o balay alampuanan o tigumanan sa mga Hudiyo. Kung atong tan-awon ang sinagoga, makita lamang nato din sa New Testament. Sa Old Testament wala kitay mabasa mahitungod sa sinagoga o tigumanan, fellowship center sa mga Israelita. Sa Old Testament manggod ay ang ilang tigumanan gayod sa mga Hudiyo, ang ilang balay alampuanan mao ang templo nga binuhat ni King Solomon. Pero nung sila ay nagipabihag, gitugot sa Ginoo nga babihag sa laing nasod, makangker sa laing nasod, halimbawa sa Babylonia, dahil sa ilang wala pagsunod sa atong Ginoong Dios, makita nato din hingalayo na sila sa templo. Gani si Daniel sa iyang libro ay gipakita didto nga kung sa iyang pag-ampo anaa siya sa taas sa iyang balay, ginabuksan niya ang iyang bintana sa iyang balay o nagatubang siya sa Jerusalem para dito ang iyang tumong sa iyang pag-ampo, bisag layo sila mag-atubang na lang sa Jerusalem. Pero samtang sila nabihag ay dahil wala sila templo, ang mga Hudiyo o mga Israelita ay mibuhat og mga fellowship center, tigumanan para sa ilang padayon nga panagsimba sa atong Ginoong Dios. Nga ang tawag nini ay sinagoga, nga kung saan dinhi sa New Testament dinhi na nato mabasa bisag naapa ang templo pero mabasa nato nga doon naghapon sila'y sinagoga nga gikan pa sa Old Testament samtang sila ay nabihag sa foreign countries dahil sa ilang pagka-sopakero. So, matod pa din gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So, ang pag-ampo gidi ay dunay ganti, dunay reward ang pag-ampo. Siyempre, kung dinhi sa kalibutan ang reward sa pag-ampo ihatag sa atong Ginoong Dios, ang tubag sa atong mga pag-ampo. Kadalasan lang ang tubag sa atong Ginoong Dios sa atong mga pag-ampo ay iba kaysa atong inaasahan, sa atong expectation. Iba ang wish sa atong Ginoong Dios nga murag dili parehas usahay dili nato magustuhan dahil dili parehas sa atong gina-expect nga tubag sa atong Ginoo. So ang ikaduhang ganti niini sa atong mga pag-ampo ay sa pagbalik na sa atong Ginoong Kristo, diin gantihan niya
alam ang mga tao nga prayerful. So sa verse 6 maning gingon, ang matod pa sa verse 6 ng Matthew chapter 6, apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya serhi ang piltahan, ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. So dinhi gisugyot sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga disciples nga kung dili man prayer nga pang public o kauban ang daghang kauban ang mga Kristohanon, so mas maayo kung personal, kung ikaw lang ang nag-ampo didto ka sa imong kwarto o manirado ka daw sa imong kwarto ug mag-ampo ka sa atong Ginoong Dios nga wala nga dili makita pero nakakita sa imong gibuhat o gantihan ka daw niya. Dinhi sa Matthew chapter 6 verse 1, miingon ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga disciples nga when we act religiously, so spiritual, we will not perform it to the public by the motives of showing to others. Dili ang atong motibo para madaygon ta sa mga tao nga Diyos nung kita o reliyoso kita, kung dili ang insaktong plaster sa atong kasing-kasing ang motibo para gyud sa pagduol sa Ginoo o paghimaya sa atong Ginoong Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. And one of these religious duties ay ang atong pagtabang sa nanginahanglang tabang pinaagi sa paghatag. So ang pag-ampo siguradong religious gina. Ang pagtabang usab ay religious usab kini, bisan kinsa pa ang imong gitabangan, bisag dili simbahan o spiritual organization baka, basta naghatag ka sa mga nanginahanglan pagtabang, kini ay religious duty matod pa sa atong Ginoong Dios. So even our giving to the needy is a religious duties. Matod pa sa Matthew chapter 6 verses 1 to 2, matnguni or pagbantay, matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. So kini nga verse, kini nga first part sa verse chapter 6 verse 1 ay parang nagkontradict kini sa gisugo usab sa atong Ginoong Kristo sa chapter 5 ng Matthew before ni ani nga matod pa niya nga ang atong maayong mga buhat ay dapat ipakita nato sa mga tao para ang atong amahan mahimaya dahil sa atong maayong binuhatan. Pero dinhi matod pa niya na dili daw nato ipasundayag ang atong mga maayong buhat para daygon kita sa mga tao. So dinhi ato makita wala ni mag-contradict sa pulong sa atong Ginoong Kristo sa chapter 5 kundi sa motibo sa atong mga pag-ampo, motibo sa atong nganong nag-ampo kita. So mato pa dinhi pagbantay nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat, kung ingnon ninyo ni ana dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga ato sa langit. Verse 2, busa kung mohatag kamo hinabang. So dinhi giklaro nga ang paghatag hinabang wala dinhi nga sa simbahan lang kundi sa individual nga mga tao nga nanginahanglan sa simbahan man o mga organisasyon. Kung kita ay nagsupport o nagtabang, kung maghatag daw sa hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. So ang mga plastic di nga tao, ang mga tigpakaron ingnon di ay pagmuhatag sila naka-selfie o naka-post dayon sa media. So matod pa sa atong Ginoong Kristo, bawal na sa mga Kristohanon. Bawal na bawal. So ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpak aron ingnong sulod sa mga sinagoga ug sa kadalanan. Iyon. Tapos nagbuhat sila niini aron daygon mo. So muni ang ilang motibo. Nagbuhat sila na gipakita nila ang ilang paghatag sa publiko sa mga tao. Unsa ang rason?
para daw sila ay daygon. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. So klaro kayo ang giingon dinhi sa atong Ginoong Kristo nga ang pagday sa mga tao sa gibuhat nila nga ang motibo para daygon sila ay nadawat na nila ang ganti. O simpre in a logic way, dili na sila makadawat sa ganti sa atong Ginoong Dios. Pakatandaan natin na ang atong mga pag-ampo ay dunay duha ka way nga tubagon sa Ginoo. Ang tubag sa atong mga pag-ampo nining kalibutana ihatag niya, o ang tubag sa atong mga pag-ampo sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga i-rewardan niya tungod sa atong pagka-prayerful o nagasalig kaniya. Ang pag-ampo manggod ay kini naglarawan sa atong pagsalig sa atong Ginoong Dios. Wala nga tubagon man sa Ginoo in our own expecting way sa pagtubag sa Ginoo, o tubagon man niya sa lahi sa atong pamaagi nga gusto sa pagtubag sa Ginoo, do nagikini reward kung ang atong pag-ampo ay dili panghambog or dili para pasundayag lamang sa mga tao, para tawgon ta nga religious or Diyos nun nga tao. And prayer of course is understandable as a religious duty. Og dinhi gitudlo sa Ginoong Hesus ang insakto og dili insakto nga motibo sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ngadto kaniya. Ang motibo sa insaktong pag-ampo, number 1, ang pag-ampo ay dili pakitang tao nga ang nag-ampo ay reliyoso or Diyos nun. So dili pasundayag, dili pasikat, basta dili pakitang tao, dili pasundayag. Muning atong giingon ang gibasa ganina sa Matthew chapter 6 verse 5. Ug kung mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan, aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So nang una nga gatan-awon sa atong Ginoo sa atong mga pag-ampo ay ang motibo sulod sa atong kasing-kasing. So pwede natong mailad ang tao nga nagtan-aw kanato sa atong pasundayag, pero ang Ginoo dili nato mailad dahil ang kasing-kasing ang gitan-aw sa atong Ginoong Kristo og dili ang labas sa atong Ginoong Dios. We can fake the people who sees us. Pwede natong mapiki sila. But never the Lord who sees our hearts. Kung atong tan-awon, usa ka hulagway niini nga ang Ginoo dili gid mailad, dili mapiki sa outward appearance sa usa ka tawo. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7, dinhi makita nato ang pagpili ni Samuel, propeta Samuel, sa ikaduhang hari sa bansang Israel, dahil ang unang hari sa bansang Israel ay si Saul. Og matod pa sa verse 6, when they arrived, nung miabot na ang mga igsuon ni King David, dahil gisugo si Samuel nga moadto sa balay ni Jesse, amahan ni David, para pilian o mupili sa mga anak ni Jesse nga mahimong hari puli kay King Saul. So pag-abot sa mga anak ni Jesse, muning gingon, when they arrived, Samuel noticed Eliab and said to himself, surely here before the Lord stands his chosen king. So ang nakita dayon ni propeta Samuel, so propeta na kiniya, nakita ni propeta Samuel si Eliab na muning matod pa niya iyang hunahuna nga mauni ang gipili sa Ginoong Dios, si Eliab gayod. So matod pa sa verse 7, but the Lord said to Samuel, don't be impressed by his appearance or his height. So makita nato din nga gibadlong siya sa Ginoo sa iyang expectation, sa impression niya nga si Eliab na gid ang gipili sa Ginoo dahil maayog barog, gwapo nga pagkatao, muning tinan-awang gid sa normal nga mga tao.
Pero ang atong Ginoong Dios dili parehas ang tan-aw niya sa atong mga tinanawan. Kay matod pa niya, don't be impressed by his appearance or his height, for I have rejected him. God does not view things the way men do. People look on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So atong makita din nga giingon sa atong Ginoong Dios nga ang mga tao, majority normal people, nga ang ilang pagtan-aw gyud mao ang outward sa appearance, ang ilang tinanawan nga okay ni ang panglabas gayod. Pero matod pa sa atong Ginoong Dios, dili siya parehas sa mga tao, dahil kung siya ay mutanaw, ang kasing-kasing sa usa ka tawo ang iyang gitanaw. Mausab ka na ang gipakita sa atong Ginoong Dios kung paano kita mag-ampo. Unsa ba ang atong motibo sa pag-ampo? So, halos pari-pariho usab kini sa giingon sa Ginoo sa Hebrew chapter 4 verse 12 to 13. Pero dinhi sa Hebrew chapter 4 ay mahitungod sa in relation sa written word of God, or in relation sa pulong sa Ginoo sa iyang pulong. Matod pa sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active, and sharper than any double-edged sword, piercing even the point of dividing soul from spirit, and joints from marrow. It is able to judge the desires and thoughts of the heart. Ang pulong sa Ginoo daw ay may kakayahan nga mo-judge sa atong kagustuhan, sa atong gipanghuna-huna, ug sa atong kasing-kasing. So, ibig sabihin, ang pulong sa Ginoo mapadayag yun ang motibo, ang desire sa usa ka tawo, kung ang basehan na ang pulong sa Ginoo. Tapos dahil ang gingon din it is ang word of God is able to judge the desires and thoughts of the heart. So ang desire o ang kasing-kasing sa usa ka tawo mahayag yun sa pulong sa Ginoo. Verse 13, and no creature is hidden from God. So dinhi gipagawas na dayon sa Ginoo sa verse 13, dili na pulong sa Ginoo ang gihisgutan, kung dili ang Ginoo na dayon. No creature is hidden from God, but everything is naked and exposed to the eyes of Him to whom we must render an account. So pagkatapos sa pulong sa Ginoo, ganun din daw ang Ginoo mismo. Ang Ginoo mismo, tanan hayag sa iya, naked and exposed to the eyes of God. Nga kung saan sa madugay ug sa madali, muhatag kita o muhatag siya sa judgment niya sa mga tao, buhi man o patay. Sumunang giingon sa verse 13 ng Matthew, Hebrew chapter 4. Subuti pa sa buti ng pulong sa Ginoo nga ato nang nahibalaan na sa mga Kristohanon ug nasabta na, tungod kay ato naman kining gibasa o gitun-an, maoy mag-judge ug magkunbika nato sa atong gabuhaton. So, og tungod nini, ang tanantang binuhatan ay dili matago sa mga mata sa atong Ginoong Dios, nga sa madugay og sa madali maghatag ka nato og judgment. Nagingon ang atong Ginoong Kristo, the way He judges the living and the dead is pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang written word. So dili gid magsukwahi ang giingon sa atong Ginoong Dios through His written word. Yun ang anam mo judge, ma-judge kita pinaagi sa pulong sa Ginoo o sa Ginoo mismo. Therefore God and Jesus plus the Holy Spirit are the one who can see the motives of our hearts sa panahon nga kita nagaampo sa Ginoo. Og matod pa sa Ginoong Hesus nga kung kita mag-ampo, dili nato awaton ang mga hipokritong mga tao. So kinsa man kini mga hipokritong mga tao? Kini ang mga tao nga kung doon naman sila relasyon sa Ginoo, murag walay klaro. Dahil ang tinuod nga Kristohanon ay dili plastic, dili hipokrito. So matod pa dinhi ang Ginoong Hesus nga kung kita mag-ampo, dili nato awaton ang mga hipokritong mga tao nga nagpasikat lamang sa ilang pag-ampo aron ingnon na sila
relihiyoso o Diyos nun. So, i-define na to ang hypocrites or hipokrito nga tao. Unsa ba kining hipokritong tao? Ang hipokrito mao ang mga tao nga plastic, plastic, dili real plastic, dili real or tinuod, murag tinuod pero dili gyud tinuod. They can fake as sila ay pareha sa mga actor or actresses. Gumaganap sa buhay ng tao na hindi naman sila talaga sa totoong buhay. They can fake people, but sa Ginoong Diyos, dili nila mailad ang atong Ginoong Diyos. It is not wrong of praying while standing because the Word of God accepted it as long as the motive is right. So, naay mga pag-ampo nga ginabuhat sa public, naay mga pag-ampo nga dito sa private dahil nag-iisa ka lang. So, depende sa imong motibo, sa imong kasing-kasing. Dunay example nga gihatag ang atong Ginoong Jesucristo sa pag-ampo mahitungod sa pagtindog. Sa Lucas chapter 18 verses 10 to 14, dinhi gihulagway sa atong Ginoong Jesucristo ang piki nga pag-ampo ug ang pag-ampo nga matinud-anon nga tinuod. Yun na nga na giingon sa atong Ginoong Diyos sa Old Testament, nakalimutan ko lang kung saang passage yun o saang box, nga dunay mga pag-ampo nga abomination sa atubangan sa atong Ginoong Diyos. Busa, bantayan gid nato ang atong mga pag-ampo dahil baka maigo kita ni ana nga warning sa atong Ginoong Diyos o deklarasyon sa atong Ginoong Diyos. Dahil usahay na mga Kristohanon nga overconfident na sa ilang kaugalingon nga pag nag-ampo sila gasugoon na nila ang Ginoo. Wala sila makahuna-huna nga kung muatubang sila sa mga mayor, gobernador, sa mga dagkong tao politiko, itoy in town sila pag makikistorya ni ini. Pero ang Ginoo ay gihimo nilang murag sulugoon, murag gamanduan nila ang Ginoo. Magbantay kita ni ini nga mga pag-ampo dahil for sure mao kining pag-ampo nga gikaligot-gutan sa atong Ginoong Dios, abomination sa iyang harapan nga pag-ampo. So sa Lucas chapter 18 verses 10 to 14, matod pa din sa atong Ginoong Jesucristo, doon ay duha ka tawo. Two men went up to the temple to pray. One Pharisee, so kining Pariseo ay sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo mao kini ang number 1 nga sikat nga reliyon sa Israel. One a Pharisee and the other a tax collector. So kini namang tax collector ay mao ni ang Hudiyo o Israelita na kung saan ang tan-aw sa mga Hudiyo ay makasasala. Ngano man dahil sila ang mga Hudiyo ay under sa Roman Empire ni anang higayuna sa 1st century AD. Ngunit kining Hudiyo nga nahimong tax collector ay nagpagamit sa gobyerno ng Romano ni Caesar para kolektahan, pabayad og tax ang mga Hudiyo para ihatag sa nag-ulipon kanila. Muna nga ang tan-aw sa mga Hudiyo, bisag Hudiyo pa ang tax collector, makasasala siya. So, one a Pharisee and the other a tax collector. Verse 11, the Pharisee stood and prayed about himself like this. So, mitindog ang Pariseo o nag-ampo sama niini. God, I thank you that I am not like other people. So, grabe no? Siya nag-ampo sa iyang kaugalingon, gipasundayag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa atong Ginoong Dios. Na alam na sa atong Ginoong Dios kung kinsa siya. Matod pa niya na dili ako parehas sa ubang mga tao. So kinsa kini mga tawhan nga dili daw siya parehas. Extortionist. So may mangwarta, may mangilad o mga warta sa borno. Unrighteous people, dili matarong, adulterers, or even like this tax collector. So gitandi niya iyang kaugalingon sa ubang mga tao nga dili daw siya parehas. O gani ang tax collector nga atoa sa dito duol kaniya, iya pang giignan nga, iya pang himong example nga dili ako parehas nining abay ko nga tax collector nga makasasala. Verse 12, I fast twice a week. So naga-fasting daw siya, nagapuasa siya kaduha sa usa ka semana.
I give a tenth of everything I get. So naghahatag siya ng ikapo. Kung mukita siya og 20,000, so sa kabulan ang iyang ihatag ng ikapo ay 2,000. So munang ikapo, abtik siya ni ana, naghahatag daw siya og ikapo. The tax collector, however, so muna ang iyang pag-ampo, iyang gi-exalt ang iyang kaugalingon ngadto sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Prideful nga pag-ampo. Pag-ampo nga ang motibo ay selfie. Ang motibo nga maitaas ang iyang kagalingon kinsa gihinabugan niya niini nga pag-ampo ang atong Ginoong Dios. Pagabot sa verse 13, ipakita na sa atong Ginoong Jesucristo ang tax collector nga tanaw sa mga Hudyo ay makasasala. The tax collector, however, stood far off and would not even look up to heaven. So, but beat his breast and said, iyang gipukpok ang iyang dughan ug may nag-ampo siya, God be merciful to me, sinner that I am. So makita nato dinhi nga ang tax collector, ang tao nga branded sa bansang Israel nga makasasala, ay mapaiobsanon nga nagsugilo, nagdeklara sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo nga siya daw ay makasasala. So gipakita din nga naasya sa sitwasyon nga nagpaubos sa iyang kaugalingon sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Unsa ang conclusion sa atong Ginoong Dios sa duha ka klase nga pag-ampo ug duha ka klase nga tao? Matod pa sa verse 14, I tell you that this man went down to his home justified. Kinsa kining justified sa pagpauli? Ang tax collector. I tell you that this man went down to his home justified rather than the Pharisee. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. So kining humility o exalting ourselves ay mabasa ni nato. Mao ni ang ubang conclusion sa atong Ginoong Dios. Halimbawa sa mga disciples niya o sa mga apostles niya nga nag-ilog sila sa posisyon nga pinakalabaw o giignan sila sa atong Ginoong Jesucristo. Ang gustong mo pataas, ibabagsak sa Ginoo, ug ang gustong mo puabos, itataas sa Ginoo. Dinhi nining higayuna gigamit kini sa atong Ginoong Jesucristo in connection sa prayer nga iyang gitudlo sa iyang mga disciples. So ibig sabihin sa atong mga pag-ampo, pwede kitang mapataas sa atong kaugalingon at tubangan sa Dios ug ang tubag sa atong Ginoong Dios, ang Ginoong Jesucristo, kung ikaw nagpataas sa akong atubangan, ibabagsak kita. Ngunit kadtong nag-ampo nga nagpaubos sa akong atubangan ay akong itataas. So muna nga dinhi makita nato ang kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo kung unsa ba ang klase nga pag-ampo ang iyang gustong madungog sa iyang iyang katawhan nga mga Kristohanon. Kung insakto ang motibo sa imong pag-ampo o sa atong pag-ampo, kini mo resulta og reward. Matod pa sa balik ta sa atong text, Matthew chapter 6 verse 5, ug kung kamo mag-ampo, ayaw ninyo buhata ang gihimo sa mga tigpakaron niingnon. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So, yun na nga na ang tanang atong klaseng tanang action nato, tanang sinultian nato, anumang choices nga gihimo nato sa atong kaugalingon nga gibuhat nato sa uban, mo resulta kini, doon na kini resulta, doon na kini consequences, negative man or positive sa atubangan sa atong Ginoong Dios o sa ato mismo. So ang atong mga pag-ampo di ay dunay reward kung kini insakto ang motibo. Bisag dili insakto, dunay reward gihapon, consequence of that prayer. O gani importante man kini sa atong Ginoong Dios, kay iya man kini gigamit para pagsilot sa iyang mga kaaway sa mga tao nga wala magasunod kaniya. During the tribulation period, ang atong mga pag-ampo ay isa kini sa paraan sa atong Ginoong Dios nga silutan ang mga taong mi-reject kaniya during the tribulation period.
Matod pa sa Revelation chapter 5 verse 8, and when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders threw themselves to the ground before Jesus Christ, before the Lamb. Each of them had a harp and golden bowls full of incense, unsa maning incense, which are the prayers of the saints, of the Christians. Ang insenso daw mao kini ang mga pag-ampo sa mga Kristohanon sa katawhan sa atong Ginoong Dios. Saints. Revelation chapter 8 verses 3 to 5. Another angel holding a golden censer came and was stationed at the altar. A large amount of incense was given to him to offer up with the prayers of all the saints on the golden altar that is before the throne. So, gihatag kaniya ang incense nga puno sa mga pag-ampo sa mga Kristohanon. Verse 4, the smoke coming from the incense along with the prayers of the saints ascended before God and the angel's hand, from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it on the earth. And there were crashes of thunder, roaring flashes of lightning, and an earthquake. So, kinsay gihulugan nini sa anghel, gikan sa langit, ang mga tao nga wala nagasunod kanya during the tribulation period nga kung saan gisilutan sa atong Ginoong Dios ang katawhan sa kalibutan nga wala mo ila kaniya, neglecting His words, His written words, og siya mismo ang ginigli. Busa dili sayang ang atong mga kapag-ampo kay importante man kini sa atong Ginoo. Ang motibo sa insaktong pag-ampo, number 2, ang insaktong pag-ampo kung dili kini pagahimuon sa public prayer, mas maayo nga mosulod ang nag-ampo sa iyang kwarto. Dahil mo nang giingon sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 6 verse 6 sa atong text gihapon. But whenever you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will reward you. So dinhi gisugo nga mosulod ka sa imong kwarto dahil ikaw ra man mag-ampo, imo akining private, dahil ang imong giampuan nga atong amahan nga dili makita ay mag-reward siya sa imong pag-ampo nga iyang nakita. Kung dili lamang pagahimuon ang atong mga pag-ampo sa publiko, dapat ang usa ka tawo nga mag-ampo musulod sa iyang kwarto nga walay makakita sa iya og didto siya niya istoryahon ang Dios nga dili makita pero nakakita kaniya nga nagampo. So ingon daw ni ana ang paagi gantihan siya sa Dios, nga gantihan siya sa Dios. Therefore, the tone of our voice, hinay man ang imong tingog, kusog man imong tingog, the tone of your voice, the position of your body, muluhod ka man, muhapa ka man, mutindog ka man, will not matter in our prayer. The position of our hearts will matter. Busa igsuon, ayaw gayud pagpa-impluwensya sa mga hipokritong mga tao. Usisaha kanunay ang imong kasing-kasing, ilabi na sa imong prayer time. God's greatest concern is not length of our prayers. Dili kahaba kataas sa atong pangapag-ampo, dili sa concern anang atong Ginoong Dios, nor the correctness of our language. Bisan sa atong inistoryahan, masayop man ta basta ang kasing-kasing ang gitanaw sa Ginoo. But the attitude and the holy desires of our hearts. Balikon ko, God's greatest concern is not the length of our prayers, nor the correctness of our language, but the attitude and the holy desires of our hearts. A smile makes look younger. So, kung ang usa ka tawo ay palatawa, kini ay muhimo kanya nga batan-on. A smile makes us look younger, while prayer makes us stronger. Ang prayerful nga tao ay
kusgan kini nga tao, dili dali matumba, dili dali matumba sa mga problema. Balikon ko, a smile makes Loki younger, while prayer makes us stronger. So smile and pray always, para strong ka na, bibipis ka pa. So mao na ang hulagway sa gusto sa atong Ginoong Kristo nga nagaampo kaniya. Ang motibo sa atong kasing-kasing dahil siya nga atong Ginoo, di wala nagalantaw, dili priority kaniya ang outward appearance kanato, kung dili ang inside nga anaa ang atong kasing-kasing dahil diha siya nagalingkod bilang hari sa atong pagkatao. So dinhira ko kutob og manausab sa lain natong pagtuon, padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga nagatan-aw niini nga live telecast from Facebook, og ang Ginoo magapanalangin kaninyo. So sa wala sa gusto pang mutan-aw niini nga padayon nga pagtulunan, doon ako'y private YouTube channel sa YouTube, Edwin Macahelos. Just search Edwin Macahelos, ay naadiha ang akong library sa mga media teaching ko. Daghang kayong salamat sa tanan, ug may gabi sa tanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His peace shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen.